pati na kay Kong Pulong Duterte, pati na kay Mayor Baste Duterte, lalo na kay VP Inday Sara Duterte, wala pong magnanakaw dyan. Magandang gabi po sa ating lahat. Father, good evening. Sambayanang Pilipino, marapatin niyo po, alam ko po simultaneous tayo sa iba't ibang lugar ng ating bansang mahal na Pilipinas. Unahin ko na po ang Laguna. Iparinig niyo ang hiyaw ng Laguna. Isunod natin ang Cavite. Isunod natin ang Baguio, ang Quezon City, ang Bulacan, kung saan ako tigaroon, Rizal, Cebu, Capiz, Plaridel, Misamis Occidental, Malay-Balay, Bukidnon, Agusan del Sur, Davao City sa Ilang, Davao City sa Toril, Davao del Sur, at Davao de Oro. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, tandaan ninyo. Tandaan nyo po ito. May laban si Pastor Kibuloy, hindi lamang bilang senador. Meron siyang laban ngayon dahil sa pag-aakusa sa kanya. Pero alam natin lahat na ang kakampi niyang unang-una is Jesus Christ. If you dwell in the shelter of the Most High, you will rest upon the shadow of our Savior. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Tutulungan niya si Pastor Kibuloy. Lahat po tayo ay Kristiyano. Lahat po tayo ay Pilipino. Tulungan natin sa ating mga dasal si Pastor Kibuloy. Kailangan niya ang mga dasal natin. Hindi siya dapat husgahan ngayon pa lang dahil mali yan. Alam ko kung gano'n yung kamahal si Pastor Kibuloy. Mahal din namin siya. Kasi hindi kami naniniwalang nagawa niya ang mga ibinibintang sa kanya. Ngayon po, mapunta naman tayo sa akin. Meron din po bang tumangkilik sa inyo sa aking mga obrang pelikula noon? Totoo po ba yan? Nakakataba naman po ng puso at nakakataba din ng pawis. Alam niyo po ba? Lahat po ng tumangkilik sa akin noon ay parte na ng aklat ng aking buhay bilang artista at hindi na kayo mabubura doon kailanman. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. Naging inspirasyon ko kayong lahat. Pinagbuti ko, 27 beses po ako nanalong best actor. Hindi ko po ipinagmamalaki yung pagkapanalo ko. Dahil yan ay ibinabalik ko lahat kay Jesus. To God be the glory and honor. It's never about us. It's always about Him. Lahat po yan ay hinahandog ko sa Kanya. Akala ko po, nagawa ko na ang lahat. Nung makilala ko po at makasama ko si Senator Bongo, na bago ho lahat, nakita ko po ang realidad. Ang realidad ng pagmamalasakit at pagbibigay serbisyo sa kapwa natin Pilipino. Palakpakan nyo naman yung katatapos lamang magsalita dito. Sinundan ko po siya
Mula noong 2019 nang tumakbo siya, unang araw pa lamang po ng kanyang kampanya ay sinamahan ko na siya. Mula noon hanggang ngayon, magkasama kaming dalawa. Ang tunay na magkaibigan ay walang kahit kailan po hindi ko iniwan yung taong yan. Kasi alam ko na tama ang kanyang ginagawa para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho ako perpekto. Dami ko nga hong batikos na inaabot. Pero tinatanggap ko po lahat ng batikos na yan. Ang dami pong nagbabash sa akin. Tinatanggap ko po lahat yan. Kasi alam ko, yan po ang kanilang hanap buhay. Diyan sila nakakakuha ng pambili ng mga pagkain para sa kanilang hapagkainan. Hindi po ako magagalit sa kanila. Pinagdadasal ko pa po sila. Akala ko nga nagawa ko na ang lahat. Yung pala, napakalaki pa ng aking kulang. Nakita ko, ang pinakamahihirap na mahirap dito sa ating bansa. Lahat yata ng bundok ng Pilipinas ay narating ko na. Alam niyo po, karamihan senior citizens, kinakausap ako, nakikiusap sa akin na sana'y tumakbo akong senador. Sabi ko, hindi ko po alam kung ano, parang awa mo na. Tumakbo ka at kung manalo ka, huwag mo naman kaming pabayaang mga senior citizens. Sinabi ko po, kung ito'y mangyayari dahil kagustuhan ng nasa taas. At ito na nga po, nangyari na yan. Nagbubukas po ako ng panibagong aklat ng aking buhay. Ngunit hindi bilang artista. Aklat ng aking buhay sa politika. Sambayan ng Pilipino. Kung ako'y sinuportahan nyo nun, maaari po ba kung umabot muli sa inyong lahat na makuha ang inyong support? Ay, po ba? Maski hindi ko po naririnig ang inyong mga hiyaw kung umihiyaw man kayo dyan sa iba't ibang lugar. Ang puso ko po ang nagsasalita. Gusto ko pong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Gusto ko pong ibigay ang huling bugso ng aking buhay sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang hirap po. Nakita nyo naman po yung mga nagsalita kanina. Ang gagaling nila. Lalo na po si Rodante Marcoleta. Alam niyo po, kanina nagsasalita siya. Ako po'y lumapit doon sa may telebisyon upang marinig siya, upang mapanood siya. Dahil pag siya'y nagsalita, galing sa puso niya. Ang ipinaglalaban lang ni Marcoleta at ng buong PDP slate ay at tama, walang mali. Kahit kailan, wala kaming hinusgahang tao, maski na yung pinakamaliit na. Oo, bumibili kami lahat ng suka. Kung yon ang tingin sa amin, suka. Galing sa atin yan. Ako, ang sarap ng suka. Di ba nagsusuka din kayo? Nakinig ako kay Rodante Marcoleta kanina. Narinig niyo naman ang ginawa nung nandun. Sino? Sino yung grupo? Ang Quadcom na kung tawagin nila. Pinai-impeach pilit ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Ginagawa nilang magnanakaw o nagnakaw ang ating Vice Presidente. Ito naman ang sa akin, sambayan ng Pilipino kung kayo'y nanonood. Walang magnanakaw na Duterte.
mula sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pati na kay Kong Pulong Duterte, pati na kay Mayor Baste Duterte, lalo na kay VP Inday Sara Duterte, wala pong magnanakaw dyan. How can that be? Ang pinanggalingan nila ay isang magandang binhi. Ang pinanggalingan nilang ugat na nananalitay sa kanilang buhay, sa kanilang katawan, ay ugat ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito at sa akin. Pwede ba akong makiusap sa inyong lahat? Sambayanang Pilipino, pwede ho ba talagang vote straight tayo, PDP laban? Totoo ba yan? Totoo ba yan galing sa puso nyo? Tandaan nyo, ang laban namin ay laban nyo. Ang akin pong advokasya, peace and order. Gusto ko pong ibalik ang naiwanang laban ni former President Rodrigo Roa Duterte sa aspetong ito. Gusto ko pong magbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang tahanan na ligtas, na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Si Digong lang po ang gumawa niyan. Kasama si Itagamo sa Bato, Ronald Bato de la Rosa. Pangalawa, trabaho para sa mga Pilipino. Yan po ang dapat natin bigyang pansin. Ang magkatrabaho ang ating mga kapatid na Pilipino. Kasi po, napapag-iwanan. Naghihikaho sila. Ang gusto lang nila, sana magkahanap buhay ako. Sana magkahanap buhay kami mag-asawa. Para maitaguyod namin ang aming pamilya. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo makakagawa ng batas, na matibay na batas, para sa mga Pilipino na magkatrabaho, ano na mangyayari sa Pilipinas? Ano na mangyayari, lalo sa pinakamahihirap na mahirap? Suntok po sa puso ko yan. Hindi po kaya ng dibdib ko yan. Dapat po, sa aspeto ng agrikultura, teknolohiya, at infrastruktura, para mas maging matibay po ang kinabukasan ng mga Pilipino. Yan po. Pangatlo, edukasyon. Palagi po natin sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero, paano po nilang mapapakita ang kanilang mga potensyal kung napapabayaan naman po natin ang mga pangangailangan nila sa edukasyon? Sa pribadong eskwelahan o pribadong paaralan, ang mamahal ng libro, ng notebooks, ng iba't iba pang gamit nila, lalo ng matrikula. Sa pampubliko naman pong paaralan, marami tayong guro. Marami. Pero kulang tayo sa class buildings. Kulang tayo sa classrooms. Sa isang classroom, sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nasa loob. Yung iba sa pagod, napapaupo na lang sa sahig. Yung iba maghapon nakatayo. Paano sila matututo?
Nararamdaman nyo ba ang sinasabi ko? Pasensya na kayo. I'm a very passionate person. Gusto ko pong matugunan ito. Gusto ko pong maiayos ang kinabukasan ng mga kabataan natin, lalo na mga estudyante. Dapat po mapalakas ang pondo para sa edukasyon. Para ang pampublikong paaralan madagdagan ng mga class buildings at classrooms. Dapat po ang mga libro sa public schools, ang mga libro po ay dapat libre na. Ang mga kagamitan, pang-eskwelahan, pampubliko, dapat libre na. Tama! At ang pampribadong paaralan naman, kailangan po talaga ibaba ang matrikula nila. Kasi po, hirap din, lalo na po yung mga middle class din, hirap din po sila, lalo na kung 3-4 ang kanilang pinag-aaral. Wala pong nag-isip niyan noon. Meron sana. Inabot lamang po ng pandemic. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero anong ginawa niya? Hindi siya tumigil sa kakahanap ng gamot na pwedeng panlaban sa COVID. Walang tulog ang ating presidente noon. Nagtatrabaho hanggang alas 6, alas 7 ng umaga. Para lamang maaksyonan ang pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Yan ang Pangulo. Una, ang kapwa natin Pilipino sa kanyang puso't isipan, palakpakan natin former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko na ho makakabayan. Pero tandaan nyo, binanggit ko kanina mga senior citizen. Ay, ito na ako, kandidato bilang senador. Tandaan nyo, hindi ko pababayaan ang mga senior citizens. Ang hiling nila sa akin, sana daw tumaas naman ang kanilang pensyon. Yan po ay gagawin ko kung ako'y mananalo. At isa pa ang gagawin ko, libre ang gamot ng mga senior citizens. Ipaglalaban ko yan. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer, ako isang artista. Isang artista magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Kandidato bilang senador ng PDP Laban, numero 58 sa balota. Maaari ko po bang makuha muli ang inyong suporta? Maaari niyo po ba iboto straight ang PDP Laban Senatorial Balls? Gillian Pondo, numero 10 sa balota. Ronald Bato de la Rosa, number 22 sa balota. Mr. Malasakit, ang tanging bisyo'y magserbisyo, Bongo, numero 28 sa balota. Ang representante ng Western Visayas, Attorney J.B. Hinlo, numero 30 sa balota. Ang kasunod, tiga Pangasinan naman, matibay, matapang, matalino, ipaglalabang kayong mga Pilipinong kapatid natin. Attorney Raul Lambino,
numero 34 sa balota. Ang susunod, ang pinakamagaling na mambabatas na nakita at nakilala ko. Congressman, soon to be Senator, Rodante Marcoleta, numero 38 sa balota. Ang susunod po, our very own, Pastor Apollo Quiboloy, numero 53 sa balota. Ang susunod, isang matatag na abogado rin. Guwapo din. Palaban din. Attorney Vic Rodriguez, numero 56 sa balota. At ang panghuli, ang inyong Kuya Ibe, numero 58 sa balota. Magandang gabi po sa atin lahat. At mabuhay ang Pilipinas! Mr. Efectivo, Kuya Ibe sa Senado. Mr. Efectivo, Philip Salvador, Senador. Mr. Efectivo, ang kuya natin sa Senado. Philip Salvador, ating senador. Senador Ibe, Mr. Efectivo, Mr. Efectivo, kakampi natin sa Senado. Philip Salvador, ating senador. Mr. Efectivo yan.